Mga sob, bopols ba ang mga Pilipino kaya kahit malaki ang kinikita ng mga seaman at OFW ay hindi ito napapalago dahil hindi marunong magnegosyo. Yun. Ang problema ng mga OFW, no? Hirap makapag-transition sa pagiging OFW to pagnenegosyo. Kasi una sa lahat, pag nagnegosyo ka, kailangan nakatuto ka, di ba? Correct. Oo. So, ngayon, paano mo tututukan kung nasa ibang bansa ka? Normally, kahit kamag-anak natin, niloloko tayo pagdating sa pera, di ba? Oo. So, ikaw, paano mo yan paano mo naman yan na overcome? Paano mo yan na solusyonan? Ayun, napakagandang tanong yan. Mahirap talagang pagsabayin minsan eh. Mm-hmm. Lumalabas ka ng bansa, as magne-negosyo ka pa. Ang best way talaga dito para sa akin, no, habang nandun sa ibang bansa, nag-aaral. Okay. Pagdating sa Pilipinas, mahabang bakasyon. Ayun ang sagot doon. Sa akin yan, kung pag nandito ako, kapag mayroon ako sinisimulan, nagbabakasyon ako na mahaba. Gano'ng kahaba yan? 6 months to 12 months to minsan 2 taon. Tapos yung pinakahuli ko, natuluyan na. Okay. Dire-diretso na. Dire-diretso na. Okay. Kumbaga, it's more of preparation, then execution pagdating sa Pilipinas. And then if it fails, then go back. Kasi para ganito, ngayon pwede mo sa akin sabihin, mix parang imposible naman yan kasi meron ako mga binabayaran ganito. Doon na ngayon pumapasok kasi yung pagiging simple natin sa buhay. If we can live below our means talaga, kumbaga kung hindi tayo makikipaglaro sa typical na contest ng OFW. Ano ba yung typical na contest ng OFW? Sino mas magandang bahay? Yung sige nito raw, mas maganda yung kotse. Kami naman mga negosyante, hindi naman yung pinag-uusapan kung anong kotse mo. Ang usapan ng negosyante, ilan na empleyado mo. Ang usapan is gaano kataas ang payroll, kumusta na ba? Kumusta is magkano ang gross mo, magkano ang neto mo. Ayun ang usapan. So hindi naman kami nagtitinginan ng kotse. Pero makikita mo, apakayaman ng mga kaibigan natin, di ba? Correct, So kumbaga yung community ng mga negosyante, apakayaman naman. So ang point ko dito is, sa typical na kung kami mga negosyante hindi naglalaro sa ganyang level ng pakipag-contest sa buhay. Mga OFW, seaman, ganyan din naman ang gustong gawin, di ba? Magnegosyo. Di sana, mag-iisip ka na o pumattern ka na sa metrics ng mga negosyante. Ba't kailangan mo pa makipaglaro doon sa payabangan? Ayan na nga yung nagiging culprit kung bakit ang dami nai-stuck sa labas ng bansa. Oo, no. Napakaganda nun, na. Correct. Actually, isa yan sa mga problema ng nakita namin. Kasi kami sa pagdating sa financial services naman, dami rin naming nakakausap. OFW at seaman na ang lalaki naman ng income. Di ba? Kasi kaya naman yan nagtitiis sa malayo sa pamilya kasi doon malaki income, di ba? Tama. Kaso mo, yan nga yung problema. Pag uwi, ubus biyaya. Wala talaga natitira. O saan pupunta? Sa yabang? Yun. Tapos ano ngayon ang gagawin natin? Mayabang ka nga, may pera ka nga, may maganda kang bahay. Matiran mo ba? May maganda kang kotse, inubos mo lahat para dyan sa kotse mong bago. Madadrive mo ba? Hindi ko mag-gets kumbaga hindi mo na madrive. So it's really a choice between what would you like, an abundance of material possessions or an abundance of time. At the end of the day, you choose. Sa akin ko, ba't hindi ako bumibili ng kahit kung ano-ano, because I put time as the top value for me to aspire for nung ako ay lumalabas pa ng bansa. So ayun yung hindi mag-gets nung iba na kung bakit sinasabi ko sa kanila, mas mahalaga ang oras sa pamilya. Correct. Ayun yung tanong, no, 'di ba? Yung iba nagpapantingan-tinga diyan. Mas mahalaga ang oras sa pamilya, kaya nga ako lumalabas ng bansa para sa pamilya. Paano 'yun? Ito kasi problema. Kung ang mas mataas ang pamilya sa oras, anong gagawin mo pag nasa Pilipinas ka? Papasyal ka? Boracay? Ano ngayon nangyari sa mga business plans mo? Wala. Hindi na naman natuloy. Pero kung kalayaan ang uunahin mo, sino ngayon ang makikinabang dahil nandito ka na sa Pilipinas? Correct. Pamilya mo. Correct. Ganda nun, no? Kasi yun nga may mga kilala ko mga seaman na pag-uuwi, punong-puno ng ginto. Relo, yung mga Saudi. Yung taas, di ba? Correct. O kaya yung mga asawa nila, pakasi-kasino. Correct. Di ba? O kaya mga mamahaling bag. So pag-uwi, normal yan. Minsan, hindi naman agad makasampa, di ba? So, minsan nangyayari pa nga, dahil hindi pa nakasampa, ubos na yung pera, mangungutang. Correct. Pagsampa, ibabayad lang yung sinweldo dahil may utang na eh. Tama. Di ba?
continuous cycle pa ulit-ulit na gano'n hanggang ending, walang napundar, no? Normally pa, ang yayaan daw sa mga seaman, ito naman balita ko lang, no? Kada daungan daw niya na bansa, talagang maraming chicks talaga Ayan. Ikaw ba, Sobmix? Ilan na ba na daungan? Nako, patay. Hindi, ang dami ko nadaungang bansa. Okay. Pero kaya nga ako nakaipon. Tama. Ako, hindi ako tumasama dyan talaga. Yeah. Si Boss Mix dyan. Oo. Naku, pero grabe pagtitimpi talaga yun. Oo, Matitinding Oo, kasi isipin mo, panay lalaki kayo doon. Oo. Kaya nga Tapos, doon ka, tapos makakakita ka, Blondie. Brazilian. Brazilian. O, European. European. Naalala ko noon, nung sinama ako nung kadete ako, 18 years old ako noon. Buti, linibre. Kasi pag di libre, hindi ako sasama. Linibre ako ng official na, tara, labas tayo. Hindi ko naman alam kung saan tong labas tayo na ito. Naku po, dinala ako doon sa isang lugar. Punta kami, Red Light District. Okay. Literal to, talaga yung, di ko alam, pwede nyo na siguro ikat to, hindi papasok sa... Sige, pasado pwede lang yan. yan. Oo, Kahit papasado, ano, pwede pasado dito. naman, Pwede. Ayun, talagang yung mga mga babae doon sa nasa salamin. Naka-display parang manikin. Oo, makakita ka kamukha ni Taylor Swift. Ang naku po. Patay tayo Ang dyan. tinding concentration yun, boss. Correct. Lumabas lahat ng mga ninjutsu natin doon para lang talagang alam mo yun, lahat ng handsay natin para lang Huwag mapagastos, no? Oo, para hindi mapagastos. Kasi I was aiming to buy my first unit ng jeep. Ang reasoning ko noon, kahit first time, sige, kuha ka ng babae, magkano ang 20 mil. Isang buwan ko na yun Oo nga pang ninegosyo ko yun O, diba? Di magano ka na lang muna, diba? Tiis-tiis ka na muna sa titig-titig sa mga magazine. Yeah. Ikaw muna at ang laptop mo ang magkaibigan ngayon. Tama, kasi talaga gagawa ka ng paraan para hindi ka mabaliw doon. Yes. Ayun, kaya unfortunately, it breaks my heart dahil ganyan ang nangyayari sa maraming sibat. Paano ka nagkaroon ng ganyang mindset, Sobmix? May nakausap ka ba, nag-mentor sa'yo o may nabasa kang libro? Ayan, ang alam mo, dalawa kumbaga may nakilala akong negosyante una-una na nagmulat sa mata ko kung paano nga ba talaga ang takbo ng buhay kung ang habol mo ay pera. Kasi ayun yung point ko. Pag nag-OFW ka o nagsisiman ka, mataas ang chance ang habol mo talaga dyan ay pera. Yes. Correct. Yes. Kasi at the end of the day, bakit mo iiwanan yung pamilya mo? Yes. Ang trade-off sa utak na justify ng Marino yan at saka ng OFW okay lang na kumbaga parang it's a worth price, it's a price worth paying dahil niya mapapaaral ko yung mga anak ko, may maganda silang bahay titiran, may kotse sila. So at the end of the day, it's just a trade-off of money and time na sulit kasi yung perang binabayad kaya okay lang Okay lang. ng bansa. Diba? Pero kapag entrepreneurial mindset ka naman, maiintindihan mo na yung perang kinikita sa barko, kayang-kaya naman pala kitain sa Pilipinas. Correct. Pag galing ka kasi sa hirap, parang ang feeling mo yung ganung kalaking pera is sobrang yaman mo na. Tama. Parang ganoon siya na parang oh my God, kikita ako ng ganito. 'Di ba? Worth it to kahit hindi ko na makasama yung mga anak ko, wala na lahat, tapon na lahat para lang dito sa perang ito. Pero ayun kumbaga babalik ako dun sa tanong ninyo kung saan namulat. Nung namulat ako sa mga tao na meet ko plus sa mga libro. Yan, nabasa ko yung kay Robert Kiyosaki, pinakauna ko Matik yan. Oo. Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad, nakita ko lang sa cabinet ng kaibigan ko. Hiniram ko lang. Bika, ano ba to? Binasa ko, nabaliw ako Oo, bumaliw yung bibig. Sabi ko talaga, pwede palang kumita sa Pilipinas ng mas malaki dito sa daan na tinatahak ko. Okay. Oo, so simula nun, napunta na tayo sa entrepreneurial, thank God for that dahil ang aga ko rin nagsimula. Oo, ayun lang, wala tayong nadaungan. At least, no? At least, nakaalis naman sa... Nang maaga. Oo. So, sa mga audience natin dyan, sa inyo, pili kayo, saan ba kayo dadaong sa ibang bansa o permanente ka ba dito sa dadaong dito sa Pilipinas? Correct. Mamili ka ngayon. Natikman mo nga lahat ng lahi, no? Wala ka namang naiuwi. Correct. At wala ka rin talagang, alam mo yun, yung para saan pa ba ang buhay, di ba? Para saan pa ba ang buhay kundi sa pamilya mo, sa oras mo, sa yung paglaki ng mga anak, sa tanda ng asawa, nakasama mo.
ayun yung para sa akin, no amount of money can replace. Kaya nga ang mensahe ko sa mga seaman OFW, hindi naman ako hater ng seaman dahil seaman nga ako eh, di ba? Ang point ko lang is, if you start building your families already and you think na mas mahalaga na ang oras sa kanila kaysa sa perang kinikita mo dyan, hindi mo naman kailangan dyan na 40-45 years ka na dyan, andyan ka pa din. Yeah. Pwede naman sa 1-2 taon na pag-iipon, kaya mo naman siguro magsimula. But again, remember the tenets of simple living. And detaching yourself from the typical competitions that are happening in OFW communities and small barangays. Yeah. Which is pagandahan ng bahay. Na hindi ko ba alam, wala naman premyo. Tama. Oo nga. Nag-i-invest sila ng wala. Ano bang premyo makukuha mo dyan sa kayabangan yan? Wala naman. May lalaitin pa yan. Di ba? May ma-impress kang tao, hindi nga nai-impress lalo naiinis kasi nagpapayabangan kayo. Tama? Correct. So, hindi mo magets, hindi ko magets yung point. Wala naman premyo. Wala namang recognition dito na, tiyadin, ikaw ng pinakamagandang bahay sa... Wala naman, di ba? Wala. Tapos lahat to para sa yabang, tapos anong kapalit? Kalayaan mo. So you essentially became a slave of your lifestyle. Correct. Diba? So nung ang galing ang ganda ng diskarte ni Sob eh. Mag-aaral ako habang nasa barko, habang nagtatrabaho. Pag uwi ko dito, magbabakasyon ako ng matagal, i-implement ko yung mga natutunan ko. Subukan ko yung negosyo. Ano ngayon yung una mong sinubukan ng negosyo, Sob? Nabanggit mo kayo na jeep, yung ba yung una? Ayun ang pinakauna natin, jeepney, Okay. no? Hulaan nyo, ano nangyari? Lugi. Disaster. Bakit?